Bago tayo magpatuloy, shoutout muna kay Nathan Garzon, Sunny, Celso, at sa lahat ng ating mga masugid na taga-subaybay, maraming salamat po sa inyong lahat. Kabanata 1451. Ang tatlong banal ng Taekwondo ay sasamahan ng natitirang 4 sa 8 Heaven King. Ang 4 na ito ay nasa tabi ni Kinatawan Lee upang protektahan siya. Ang kanilang lakas ay higit sa iba pang 4. Sinabi ko sa kanila na ang mga kalalakihan ni Harvey York ay pumatay sa iba pang 4 na Heaven King. Ngayon, ang 4 na ito ay kumukulo sa galit. Isang masamang ngiti ang tumagas sa mukha ni Roy Garfield sa sandaling ito. Ang Southlight ay nangangahulugang wala, ang ibig sabihin ng Buckwood ay wala. Sa suporta ng 7 Masters na ito, maaari ko ring patayin si Prince York gamit ang isang kamay sa likuran ko. Malakas, hindi kakapani-pani walang makapangyarihan. Sumabog ang tawa ni Matthew Flynn habang pumapalakpak ang kanyang mga kamay. Pumunta ako rito sa Buckwood upang mapanood ang palabas, ngunit hindi ko inisip na magiging isang kamangha-manghang ito. Kapag tapos na ang lahat, kilalanin ka ng 4 na Masters ng Hong Kong bilang hari sa Buckwood. Naturally, si Matthew ay nakatingin na kay Roy, isang tao mula sa Country J hanggang sa pangunahing. Ngunit kailangan niya ng mga pawn upang labanan para sa kanyang dahilan sa Buckwood ngayon. Dahil nais ni Roy na kumilos, hindi kailangan para kay Matthew na magpakasawa sa kanya ng kaunti. Nagpapasalamat ako sa iyong mabait na salita. Kahit na mayroon akong kaligtasan sa diplomatikong mula pa sa iba at ako ay nagmula sa Country J, si Prince York ay may malalim na koneksyon sa gobyerno ng Southlight. Kapag gumawa kami ng aksyon laban kay Prince York, ang militar, gangsters, at mga awtoridad ay tiyak na lalabas upang maprotektahan siya. Iyon ang dahilan kung bakit inaasahan kong hindi masugpo ni Master Flynn ang gobyerno. Siyempre, alam ng Star Stable kung paano gagantay sa pabor. Kapag naayos na ang lahat, magkakaroon ka ng pangwakas na sabihin kung nais mo ng 1/4 o marahil kahit kalahati ng Southlight na nasa ilalim ng iyong kontrol. Gawin ang gusto mo, ang 4 na Masters ng Hong Kong ay palaging tatayo sa tabi mo. Humigop si Matthew ng tsaa at nagpakita ng mainit na ngiti. Sina Sheldon Xavier at Kyle Quinlan ay walang oras upang harapin ang mga bagay na tulad nito. At ang mga taong tulad ni Joel Graham at Rain Jackson ay hindi dapat maging isang problema para sa isang tao na may gayong kalibre, Deputy Representative Roy. Sa paningin ni Matthew at Roy, natural na hindi nila ito pinapansin patungo sa kay Joel at Rain, ang una at pangalawa sa in-command ng Buckwood. Naiintindihan ko talaga, sumabog si Roy na tumatawa. Dahil tinanong mo na, hindi ko kayo bibigyan ng katapatan at suporta ng lahat kung hindi ko pinipilit si Prince York sa alikabok. Ngumiti si Matthew nang hindi nagsabi ng ibang pangsalita. Para sa isang katulad niya, mas mabuti kung hindi niya labis na labis ang mga bagay. Tulad ng para sa paglitaw sa harap ni Harvey at sinipa siya, ito rin ay bahagi ng malaking plano ni Matthew. Pagkatapos ng lahat, ang isang mahina na Panginoon lamang ang maaaring gumawa ng isang tulad ni Prince York na ibagsak ang kanyang bantay. Isang gwapong ngiti ang nagpakita sa mukha ni Matthew. Ang mga ilaw ay nagninangas ng maliwanag sa paligid ng Buckwood, ngunit ang tanawin ay mukhang isang paningin mula sa impyerno sa mga mata ni Matthew. Itinaas ni Roy ang kanyang ulo at tiningnan ang kanyang subordinate, pagkatapos ay malamig na bumulalas, "Stray dog." Agad na lumakad si Stray Dog. Oo, malamig na inisyo ni Roy ang mga order, dahil alam na natin ang totoong pagkakakilanlan ni Harvey, lalabas na tayo. Gumising ang bawat solong po na aming nakatanim sa Buckwood mula sa Star Stable. Patayin agad si Harvey sa sandaling makarating ang 3 banal ng Taekwondo, at patayin ang sinumang sumusubok na makarating sa aming daan. Nais kong malaman ng lahat ang mga kahihinatnan ng pagharap sa Star Stable. Patay na si Harvey, kahit na ang Diyos ay hindi maprotektahan siya ngayon. Pagkatapos ay magalang na sumagot si Stray Dog, "Hindi maintindihan, gagawin ko iyon kaagad." Isang malamig na pagngisi ang tumagas sa mukha ni Roy. Di nagtagal,
Kinuha niya ang salansa ng mga larawan at pagkatapos ay binuklat sa pamamagitan ng mga pahina. Mandy Zimmer, Cynthia Zimmer, Yvonne Xavier, Rosalina Iswell. Ang mga larawan ay sa mga kababaihan na may malalim na koneksyon kay Harvey, na lumilitaw sa isa't isa. Habang sina Roy Garfield at Matthew Flynn ay lihim na nagtatansya, si Cynthia Zimmer ay sinadya na pilitin si Harvey York upang sumama sa universidad pagkatapos ng ilang araw. Hindi sigurado kung siya ay talagang bobo. Matapos mag-ikot sa buong bansa, nagpasya pa rin siyang manatili sa Buckwood upang mapalawak pa ang kanyang pag-aaral. Pinili pa niya ang universidad na nais niyang puntahan, ang University of Southlight. Ang University of Southlight ay isa sa 10 kilalang mga institusyon ng mas mataas na edukasyon sa country age. Ngunit si Cynthia ay walang labis na interes dito dahil napakalapit nito sa bahay. Ngunit dahil mayroon siyang interes ngayon, natural na susuportahan ni Harvey ang kanyang desisyon. Tinawag niya ang first in command ng Buckwood Education System, si Tim Zepeda, upang makatulong sa isang bagay. Di nagtagal, isang babaeng halos nakalimutan na ni Harvey ang tumawag sa kanya. Ito ay ang guro ng klase ng ika-12 baitang na si Cynthia, si Miss Yuna. Ayon kay Miss Yuna, si Cynthia ay matagal nang naantala ang kanyang araling bahay. Kung nais niyang pumunta sa University of Southlight, maaaring kailanganin niyang gumawa ng mga aralin sa isang maikling oras. Matapos marinig ang balita, agad na si Harvey ay kinaladkad si Cynthia sa ibaba ng walang awa at ipinadala siya para sa matrikula sa pamamagitan ng kotse. Nang makauwi si Harvey, nagsimulang mag-vibrate ang kanyang telepono nang naghahanda na siyang magpahinga pagkatapos ng kanyang shower. Sa kabilang panig ng telepono, ang tono ni Yvonne Xavier ay tila seryoso. CEO York, tinawagan kita nitong huli dahil sa balita na natanggap ko. Ilang araw pa lamang mula nang dumating ang kinatawan ng Star Chable sa country age, si Roy, ngunit siya ay gumagawa ng isang bagay mula noon. Mahinahon na sumagot si Harvey, hindi ko ba sinabi kay Steve Lee? Kung ang sinumang mula sa Star Chable ay maglakad sa bansa H, papatayin ko ang bawat isa sa kanila. Pagkatapos ay sumagot si Yvonne na may matinding tono, CEO York, patay na si Steve. Sinasabing ginawa mismo ito ni Peter Lee. Kaya, hindi nakaabot sa kanya ang iyong mga salita. At si Roy ay isang mapanganib na tao. Baka gumawa lang siya ng paghagupit sa iyo sa ilang oras. Nag-isip sandali si Harvey, pagkatapos ay tumango. Hindi ko siya iginalang sa panahon ng auction. Inaasahan na gawin niya iyon kasama ang mga bagong saman ng loob na nabuo namin. Mayroon din akong balita na ipinadala ng Country J ang 3 banal ng taekwondo dito. Ang 3 ito ay sinasabing masters ng kanilang sariling kategorya ng taekwondo. Hindi lamang sila makapangyarihan, ngunit nakipagdigma din sila. Sinasabing sila ay naaayon sa mga Diyos ng digmaan. Dapat silang dumating sa Buckwood ngayong gabi o bukas ng umaga. CEO York, ang Diyos ng digmaan, si Ethan Hunt, ay maaaring hindi sapat na mabuti kung nahaharap niya ang lahat ng 3 masters na ito ng sabay. Mangyaring mag-ingat sa susunod na ilang araw. Gayun din, ang natitirang 4 na Heaven King ng Star Chable sa bansa H ay darating din. Ang mga mata ni Yvonne ay napuno ng pag-aalala sa kabilang panig ng telepono, ngunit hindi niya ito ipinahayag sa pamamagitan ng kanyang tono ng boses. Alam niya na malakas ang kanyang CEO, ngunit ang problema ay ang kanilang mga kalaban ay nakakatakot na mga nilalang tulad ng 3 banal ng taekwondo at ang 4 na Heaven King. Lahat sila ay mga higanti sa mga kalalakihan sa taekwondo ng bansang J. Kailangan nilang maging labis na mag-ingat sa kanila kahit na ano. Dahan-daang umupo si Harvey ng diretso at mahinahon na sumagot. Medyo kawili-wili ang Country J, na nagtatakip ng ilang mga maharlika bilang ang 3 banal ng taekwondo. Ano ang isang biro? Ngunit sa pagsasalita kung saan, mas kawili-wili si Roy kaysa kina Steve Lee at Cam Lee. Hindi bababa sa siya ay mas malupit. Mabilis na binago ni Harvey ang pag-uusap. Yvonne, tatawagan ko si Tyson Woods upang mapanatili na ligtas ang lugar sa iyong paligid. Hindi ka dapat lumalabas sa paligid para sa oras.
Alam kung paano ginagawa ng Star Table ang mga bagay, maaari lamang silang kumilos sa mga taong pinakamalapit sa akin. Hindi ako nag-aalala tungkol kay Mandy dahil marami siyang mga profesional sa kanya. Mas nababahala ako sa iyo. Malinaw na nagyelo si Yvonne Xavier matapos marinig ang mga sinabi ni Harvey York. Ngumiti siya pagkatapos, CEO York, hindi mo dapat hayaang marinig ito ng iyong asawa. Kung hindi, maaaring lumapit siya sa akin para sa problema. Bumantong hininga si Harvey, hindi siya ganoong klaseng babae. Sino ang nakakaalam? Bulong ni Yvonne. Ang mga kababaihan ay nakakaalam sa bawat isa. Ang ilang mga linya na hindi tatanggapin ng isang babae na tumawid. Agad na napaubo si Harvey matapos marinig ang mga salitang iyon at nagsimulang magkamot sa kanyang ilong. Ang mga bagay ay maaaring tumaas na parang sina Harvey at Yvonne ay talagang magkasama. Ang dalawa ay patay na tahimik ng ilang sandali. Ang kalagayan ay naging sobrang awkward. Pagkaraan ng mahabang panahon, naramdaman ni Yvonne na parang naalala niya ang isang bagay at biglang sinabi, CEO York, maaaring maglakbay ako ng malayo. At sa oras na iyon, maaaring umalis pa ako ng 3 hanggang 5 buwan. Ngunit panigurado, hahayaan ko na hawakan ni Sir Ray Hart ang aking trabaho bago ako umalis. Hindi maaapektuhan ang operasyon ng kumpanya. Medyo sumimangot si Harvey. Malayo, saan? Ngumiti si Yvonne. Ilang personal na negosyo lamang. Babalik ako sa lalong madaling panahon. Nag-aalala ako na mamiss mo ako. Iyon ang dahilan kung bakit kita tinawagan. Matapos ang talumpati ni Yvonne, pagkatapos ay tumawa siya at mabilis na naghang ng telepono. Sa kabilang panig ng telepono, si Yvonne ay may hawak na pulang sulat ng paanyaya. Ang kanyang magandang mukha ay bahagyang nawala ng kulay habang nagpapakita ng kakilakilabot. Nakahawak pa rin si Harvey sa kanyang telepono habang medyo sumimangot. Naramdaman niya na may mali kay Yvonne, ngunit hindi niya masabi kung bakit. Ang kidlat ay tumama mula sa kalangitan sa gabi ng taglamig, ang Buckwood ay naiilawan ng buo. Kinabukasan, ang estilo ng trabaho ni Harvey ay hindi nagbago ng kaunti. Hinintay pa niya si Mandy Zimmer na makapasok sa trabaho bago siya bumaba. Sa gabi, umalis si Harvey kasama ang bagong itinalagang security manager na si Marcus. Sakto nang dumating sila sa isang liblib na eskinita, hininto ni Harvey ang kanyang mga yapak. Walang malasakit ang mukha niya. Ano ang isang matalim na intuition? Tulad ng inaasahan mula sa rurok ng Southlight, ang nangungunang tao ng Buckwood. Sa ngayon, isang tahimik na tono ang nag-echo at kung bakit siya agad na pumasok sa harap niya ng likas. Tinapik ni Harvey ang balikat ni Marcus at humakbang habang nakangiti. Ilang araw mo na akong sinusundan. Hindi mo ba mapanghawakan ang iyong hangarin na pumatay? Ipinadala ka ba ni Roy Garfield? Ang tao ay walang iba kundi ang subordinate ni Roy, si Stray Dog. Si Stray Dog ay nagyelo pagkatapos marinig ang mga salitang iyon, pagkatapos ay malamig na tumawa. Harvey York, alam mo na sinusundan ka, ngunit naglalakad ka pa rin nang walang nagbabantay. Pagod ka na ba sa pamumuhay? Sobrang bata pa ako. At syempre, hindi ako napapagod. Si Harvey ay hindi alam. Naisip ko na ito ay isang santo o isang heaven king na magdudulot sa akin ng problema, ngunit ikaw ay isang simpleng aso lamang. Ito ay walang kahulugan. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Si Stray Dog ay nagyelo, ngunit sa lalong madaling panahon bumalik siya sa kanyang katinuan at tumagilid ang kanyang ulo. Gaano ka mapagmataas at mayabang? Alam ko na mayroon kang Tyson Woods at Ethan Hunt upang ma-back up ka. Isang kahihiyan na may nangyayari sa harap ng mga linya ng puwersang militar ng Southlight upang mailayo si Ethan. Kailangan niyang pumunta doon at tingnan. Tulad ng tungkol sa kay Tyson, natatakot ako na mahihirapan siyang mapanatili ang kanyang sarili. Isang malupit na ngiti ang lumabas sa mukha ni Stray Dog. Maaari naming mailayo si Ethan, at maaari rin naming patayin ang mga tao ni Tyson. Ilang araw na siyang pinapanood ng aking mga kapatid.
Mahigit sa 100 kalalakihan ang nakapaligid sa kanyang sasakyan. Si Harvey ay tumawa nang hindi binigyan siya ng tamang sagot. 100 lalaki. Mayroon ka ba talagang ideya sa background ni Tyson? Kahit na siya ay isang retiradong sundalo mula sa sword camp, ang sinumang lumakad sa labas ng sword camp ay naaayon sa mga hari ng armas. 100 tao ay hindi mapigilan siya. Malamig na sumagot si Stray Dog, huwag maging walang muwang, Harvey York. Naisip mo ba na hindi ko lubusang masuri ito? Ang aking mga kapatid lahat ay mga retiradong sundalo mula sa bansang J. Kahit na hindi sila hari ng armas, ang bawat isa sa kanila ay malalakas na mga kalalakihan. E paano kung makikipaglaban si Tyson? Hindi niya matatalo ang maraming kalalakihan na ito. Naisip mo ba talaga na siya ang Diyos ng digmaan? Kahit na dumating ang Diyos ng digmaan, mayroon kaming mga tao sa parehong antas upang makitungo sa Kanya. Bukod dito, hindi mahalaga sa amin kung mabubuhay o namatay sina Ethan at Tyson. Pinaplano naming patayin ka, Prince York. Kapag namatay ka, walang sinumang mamamahala sa Buckwood, marahil kahit sa Southlight. Kapag nangyari iyon, ang lugar na ito ay magiging amin. Si Stray Dog ay mapagmataas pagkatapos ng kanyang pagsasalita. Malinaw na nagawa niya ang maraming bagay na katulad ng sitwasyong ito dati. Hindi niya makikita ang ilang prinsipe lamang. Ang ekspresyon ni Marcus ay nagbago ng malaki. Pagkatapos ay sinabi habang tinakpan niya si Harvey, huwag gumawa ng anumang nakakatawa. Kung hindi, tatawag ako sa mga pulis. Alam ni Marcus na maaaring lumaban si Harvey, ngunit nag-aalala pa rin siya mula noong sila ay lalaban sa mga desperado. Tumawag sa mga pulis. Si Stray Dog ay nagpapakita ng kanyang mukha na puno ng pangungutya. Tawagan sila ngayon. Kung makakakuha ka ng isa dito, puputulan ko ang aking ulo para sa iyo. Kinuha ni Marcus ang kanyang telepono. Ang kanyang ekspresyon ay naging lubos na kakilakilabot pagkatapos. Na-block ang signal sa lugar na ito. Sige, sapat na ang maliit na usapan. Oras na upang may padala sa iyo ang parehong paraan. Prince York, inaasahan kong hindi mo na masasaktan ang bansang J sa iyong susunod na buhay. Dahil hindi ka karapat-dapat gawin ito. Isang malamig na ngiti ang lumabas mula sa mukha ni Stray Dog habang hinihimas niya ang kanyang kamay. Sa susunod na sandali, ang lahat ng 30 kalalakihan na may suot na maskara at mga uniforme ng camouflage ay dumating ng tahimik. Ang mga kalalakihang iyon ay kinuha ang kanilang mga kutsilyo mula sa kanilang likuran na may nakamamatay na hangarin. Si Stray Dog ay kumuha ng armas mula sa kanyang baywang sa sandaling ito. Malamig na naglalayong patungo sa direksyon kung saan nakatayo si Harvey. Naturally, hindi niya iniisip na paglabag sa batas kung ang 30 retiradong sundalo na iyon ay mabibigo hanggat pinatay si Harvey. Sa pagtingin sa karamihan ng tao na lumapit sa kanya, si Harvey ay nagpapakita pa rin ng isang ekspresyon na malamig na parang yelo. Nabigo ako ni Roy Garfield. Dapat siyang nananaginip kung sa palagay niya ay maaari niya akong patayin sa mga maliit na trick na tulad nito. Magmadali, huwag mag-aksaya ng aking oras. Tumalikod si Harvey at umalis pagkatapos ng kanyang talumpati, nang makita na hindi man lang napatingin si Harvey sa kanyang sitwasyon, mahigpit na binigkas ni Stray Dog, mayabang. Sumugod. 30 lalaki ang sumugod ng sabay-sabay. Ang mga kutsilyo ay makikita sa buong lugar. Boom! Sa ngayon, isang pangkat ng mga mandirigma na may suot na itim na kasuotan ang sumugod ng tahimik mula sa labas ng eskinita. Kabanata 1455. Ang tanawin ay gumawa kay Stray Dog na galit na nagbago ang kanyang ekspresyon. Hindi niya alam na mayroon ng mga plano si Harvey York para sa naturang okasyon. Pagkatapos ay bumulalas siya ng malamig sa sandaling ito, huwag isipin ang iba. Kunin ang inyong mga baril at patayin siya. Sa utos ni Stray Dog, ang 30 kalalakihan na may suot na mga uniforme ng camouflage ay naglabas ng kanilang mga baril mula sa kanilang mga baywang. Bang, bang, bang! Ang mga malakas na tunog ng pagbaril ay nag-echo sa eskinita. Ang lahat ng mga kalalakihan na may kanilang mga baril na naglalayong tamaan si Harvey ay nahulog sa lupa nang hindi gumagawa ng tunog.
Ang mga maliliit na butas ng bala ay makikita sa kanilang mga ulo. Ang ekspresyon ni Stray Dog ay galit na nagbago. Wala siyang maiisip sa kanyang ulo, ang mga mandirigma sa itim na nababagay sa lahat ng paraan. Isang lalaking rogue ang lumabas pagkatapos ay lumakad mula sa gitna ng eskinita. Ang hitsura ni Stray Dog ay nagbago kaagad pagkatapos makita ang lalaki. Tyson Woods, hindi ba't pinapalibutan ka ng aking mga kalalakihan? Paano ka makatakas? Nagpadala na si Stray Dog ng 100 kalalakihan upang palibutan si Tyson, ngunit nagpakita pa rin siya ngayon. Sa sandaling iyon, si Stray Dog ay may masamang pakiramdam tungkol sa sitwasyon. Alam na ng CEO York kung ano ang iniisip mong gawin. Sa palagay mo ba talaga ako ang napapaligiran ng iyong mga kalalakihan ngayon? Pumutok si Tyson sa bar aisles ng kanyang tahimik na baril. Magiging mapagbigay ako. Ang taong napapaligiran ngayon ay walang iba kundi ang Diyos ng digmaan mismo. Ano? Imposible. Isang lubos na kakilakilabot na ekspresyon ang ipinapakita sa mukha ni Stray Dog. Malinaw, alam na alam ni Tyson ang mga plano din ni Stray Dog. Tumigil siya sa pakikipag-usap sa sandaling ito at sumugod pasulong, sinipa si Stray Dog sa lupa. Si Stray Dog ay hindi rin nagkaroon ng oras upang makaiwas. Ang kanyang buong katawan ay ipinadala na lumiligid pakanan sa isang pader. Sobrang nasaktan siya, pagkatapos ay lumakad si Tyson at humakbang sa mukha ni Stray Dog. Nang ahas ka upang pukawin si CEO York sa ganitong uri ng lakas. Hinahanap ni Roy ang kanyang kamatayan. Matapos ang kanyang talumpati, pagkatapos ay magalang na tinanong ni Tyson, CEO York, papatayin ba natin o papakawalan siya? Patayin mo siya, mahinahon na sumagot si Harvey. Tumanggo si Tyson at hinawakan ang sword sa kanyang baywang, malapit nang hugatin niya ito sa 1 segundo. Manggahas ka na patayin ang mga tao mula sa bansang J. Iniisip mo masyadong mataas ang iyong sarili. Isang malamig na sigaw ang sumigaw mula sa pasukan ng eskinita sa sandaling ito. Ang isang silhouette ng isang tao pagkatapos ay dumating tulad ng kulog sa 1 split seconds. Ang ningning ng isang sword pagkatapos ay lumabas. Diretso ito. Isang simpleng paghiwa lamang ang makikita. Ngunit ang swing ay matapang at hindi nakakaugnay, na nakapak ng isang nakamamatay na puwersa. Ito ay ang Island Nation Kendo. Medyo nagbago ang ekspresyon ni Tyson. Wala siyang oras upang umiwas sa swing. Siya lamang ang may pagpipilian upang labanan ang bakal sa bakal. Hindi niya pinakawalan ang kanyang sword at ipinarace ito ng patagilid. Klang! Ang isang malakas na tunog ng pagbanggaan ng bakal ay narinig, pagkatapos ay hindi mabilang na sunod-sunod pa. Sa ilalim ng mga mata ng karamihan, si Tyson ay pumapasok sa likuran habang nagpapakita ng isang agos ng dugo sa gilid ng kanyang bibig. Sa susunod na sandali, si Tyson ay lumipad ng diretso sa isang pader. Marami pang dugo ang dumadaloy sa gilid ng kanyang bibig. Ito ay tila masama, si Tyson ay may isang kahabag-habag na hitsura sa kanyang mukha. Bago pa makagawa ng ibang hakbang si Tyson, isang mahaba ngunit manipis na talam ay inilagay na sa kanyang noo. Ang isang malabong pakiramdam ng lamig ay nag-iikot kay Tyson sa sandaling iyon. Kahit na hindi siya maglakas loob na gumawa ng anumang paggalaw. At sa harap mismo ni Harvey, lumitaw ang isang lalaking nakasuot ng kendo robe. May isang maliit na patch ng tahi sa kanyang bibig, ngunit hindi ito mukhang nakakatawa. Tila siya ay mapanganib, si Harvey ay bahagyang naningkit, ang kanyang ekspresyon ay malamig na parang yelo. Ang Island Nation Swordsman, loko, hindi ka rin makatiis sa isang pag-atake. Ang swordsman ay walang awa na sinampal si Tyson sa buong mukha niya ng maraming beses. CEO York, umalis. Sinabi ni Tyson nang hindi man lang nagmamalasakit sa kanyang sariling kaligtasan.